Ayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras natin mga kasanggayan. In punto alas 8 san aga, maupay nga aga naman sa iyong matanan. Welcome back sa programa Good Morning Eastern Visayas. Din mababatian natin ang mga durudilain ng mga notisya, mga panhitabo sa bugos nga Region 8. Pinagisa natin mga sister stations sa Region 8, tigang sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan, yan sa DYSL Radio Pilipinas sa Radyo Publiko Sugod, Southern Leyte. Alright, iyan na. Liwas sa Kapaskuhan, it's 26 kita yan na sa bulan sa Disyembre, tuig 2025, pan Friday edition sa nato na programa Good Morning Eastern Visayas. Ngan unahon tanay ang hulagway sa sinirangan Samar, tikang sa DYES Radio Pilipinas. Waray pa, nag-try kita dito sa Sugod, Southern Leyte, DYSL Radio Pilipinas, Sugod, Southern Leyte. Hello, malipayon nga Pasko, maadyong Pasko, and Happy New Year sa malipayon nga pagtupos ang tuig 2026 sa kauban na Ria Mikate. Hi Ria, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so rise and shine. Good morning, Eastern Visayas. Merry Christmas, no? And a Happy New Year. Belated Merry Christmas kanimo Sir Jean, o kang Tisok, and sa tanan gyud natong mga ka-RP. Oo. So hopefully no nga maayo gyud ang pag-celebrate no sa inyong or ato tanan no nga Christmas. And of course, so maabot usab nga bag-ong tuig. Sa Kalasamisation Manager, Sir Dindo Alarans, kininyo lagad sa kahanginan, makaban ninyo matag Biyernes, Ria Yang Mikati, and kauban nato karon no, sa Master Control, Kuya Noel Padlugod. Now, sa nato ang update sa panahon so far kaganihan no Ma'am Sok, Sir G, ni action og pakita sa ang bidlis sa aring adlaw dito sa Pacific area no sa Southern Leyte kay early man sa dagitan ni biyahe, but karon no sa kasamtangan giiwan no taon diri sa lungsod sa Sugod, and adunay baga-baga po no nga panganod sa Kawanangan. And may gali po no kay kagahapon wala gyud giuwan. So mao na nga merry gyud no ang Christmas o sa atong mga o ka-RP nga ang ilang celebration no gihimo gyud sa gawas sa ilang mga panimalay. Ayan, and mao na nga karon since ang atong panahon ni lubad man, maginabtik na lang pud gyud ta no sa atong mga o ka-RP no kay kanilaging kalit ug uwan, kalit pod og init. Samtang sa peace and order, generally peaceful so far. Wala ra kayo mga dagkong panghitabo or kagubot no ang na record gyud no sa atong otoridad. But kaganiha di ay gyud no pag biyahe nato mga alas 5 gyud to no, mga 4 to 5 between ana nga oras nalabihan gyud nato no ang vehicular incident o dito sa may highway area dito sa lungsod sa Saint Bernard, but hinuon no o sa aktual nato nga pagkakita no pag-adto sa area usab no nalabihan gyud nato ang area, conscious ra usad no ang biktima, and aduna po ni-assist gyud no nga mga by passer pod, and gipaabot pod ang rescue.
team no para mahatagan pod og dali pod no nga medical attention pod no ang maong biktima. So mao na nga sa pagkakaroon gyud no padayon ang awhag sa atong otoridad nga maghinay-hinay gyud no sa pag maneho o para malikayan gyud ang lain-laing mga insidente sa kadalanan. And dili pa lamang pod ay no dugay o mga ka-RP. Oh yes, pag Christmas season nasayran po nato na aduna po yung mga lain pag yun ng mga vehicular incident and ang hinungdan po tungod po sa iro no kanilaging malubatan na lang gyud tano kay kaning mga iro lagi o anara gyud sa mga kadalanan maglakaw-lakaw, di ba? Magdagan-dagan, mukalit og tabok. Sumaw na nga sa, hopefully, sa mga tag-iya og iro. O labi natong naagid, no? Namuyo dool sa mga highway area nga mamahimo hiktan yun, no? Para dili ma-perhisyo, makahata og perhisyo, no? Sa mga driver, sa mga pasahero. Alright, samtang arita sa power update, no? Gikan sa atong electric utility provider nga Mount Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco. Oo, aduna day ay unscheduled power interruption no ni atog yung adlaw mismo sa Pasko no tungod na pasabot no sa Suleco tungod kay adunay kanilaging mga mananap no nga makurintihan no ana sa linya sa kuryente sumao po nang adunay mahitabog gyud nga mga short circuit no sa distribution line o sa Suleco. And gipasabot pod no sa Suleco ang mga miyembro konsumidores nga i-resume nila ang pag-serve no sa notice of unpaid accounts karong Enero 6 tuig 2026. So, next year, no? And adlaw ka na gyud na Martes and to conduct disconnection of power service connection after 48 hours from the issuance of notice. Okay, so ang Suleco pod open sila on today, yes, December 26 until 29, no, Friday and Monday, as well as all or tanan po nila nga mga authorized collection agents. So mahimo nga mobayad pinaagi sa EasyPay, GCash, PayMaya, Shopee, Shopee Pay, etc. So para if ever aduna mo yung mga dugang clarification, mahimo nga motawag o mo text kamo sa numerong 0917712097. Again, it's 0917712097. So far, mao pa na no ang latest update o gikan sa atong electric utility provider nga maong Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco. Samtang water update walay recent pod no ano nga disconnection schedule nga gipasabot pod no sa Sugod Water District. But maulagi na in case aduna po'y kalit no nga pagkapahong sa linya sa tubig o kaning maapektuhan ng supply sa tubig, mamahimo po na nga i-report yun ninyo no sa Sugod Water District no para ma-actionan usap. Alright, og para sa luhan sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod. O para karong adlaw nga Biyernes ina ato makauban Jevic Epes, Ma'am Jama Destriza, ano also inyo lagad sa kahanginan LG Limasawa, Southern Leyte gilusad ang educational campaign sa waste management ug environment sanitation. San Ricardo, adunay bagong patrol vehicle. Kampanya Batok Vauci, gisuportaan sa LGU St. Bernard ug DSWD Region 8 nagpaibaw sa mga schedule silang puhatan. At ang iyang kompletong detalye guban plaza atong pagbalik karong taon-taon. Back to you, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Dagang salamat kauban Ria. Good morning, Eastern Nga naman Visayas. kita sa sinirangan Samar, kumusta na? Kasamang sok, waray ka ba maubusi sa nimo mga inaanak kulop nga adlaw? Good morning, Eastern Visayas. Ano, buso nagahat SMG. Balitaw. Belated pa ba? Pasko pa man. Wala pa may hit 3 Kings
siring panira. Ano ubuso naghat balita oy, Pasko. Yes, basta kapaskuhan, i-share ga naman kita itin mga talagudching. Pero diri na damait pag-receive ano dito na pag-share. Alam na mait ni dear God kung ano itat mga kahiwad na. Kuno pwede kita makasunod hantag 20 pesos nga pahalipay basi pa ton DTI. Balitaw di dihamon anay maadjong buntag. Good morning Eastern Visayas. Diin man mo nga dapitit world. Good morning, good evening, good afternoon, good noon. Maupay balitaw nga aga nga dito nakatutok yan na hiton good morning Eastern Visayas SMG nan Bisyang parang andahad ton aton mga loyalista han mga RP mga ka-RP natin din na Eastern Visayas so din man nga parte Pilipinas o hiton world pwede kita nira mabatian basta may dala hiras smartphone syempre and may data o di kaya load may nakakonekta wifi paki-download la po hadton PBS receiver nga apps yung na kami mababatian bisan kamo at ha North Pole ha South Pole basta may interconnectivity dari po yan na buti lang espasyo. Iton pirala iton iya ano ini. Diri mabugat nga apps. Pirala ka bytes ita iya gikinahanglan. Ang bisi-bisihan kam, iyo kami mababatian. Basta sureness may lakam cellphone, smartphone. Mga kabag-uhan niton mga igin na papatuman, niton PCO para mas may luag pa atong lupgup. Mas mamandamo pa. Adton na makakabatayan mga impormasyon. Ikang hadton mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Siyempre, good morning Eastern Visayas, tutok lakam di daha. Kaya ini nga mga balita nga man nag-share, din nila talaga inini mahibabaruan. Idi dihamon, sugad ditohan igin share ni Misyang. Nauran na adlaw basta magagin mabinantayan na kita. Mopay nala, yan ang mga takna, didito ninyo yung danhitayo stasyon na bagan hinuraw man, pero asya damain, may mga lugar, Puntaloy, Sugadin ha, Borongan, didit may downtown area, masulog, pagtipakad to naman na Northern Park, nga do'y takanda Kuya Yufem, diri na masulog, mga Pasko, as in, masulog di dadton sentron syudadan Borongan, salit wara badaan, maran nararit, Carolers, binawi na lang kakalap kaya sugadan again share ni Miss Yang okay sa tunamon panahon kakalap. Pero pagka evening, nagtikang na naman in pagraksot. Basta nga daya na. Pero wasya ba basta Pasko. It's Christmas Eve, mataghum. Saring pangani ito naman mga my friend, the Borongan City Disaster Risk Reduction and Management Office. At doon again share nga daily weather and air quality outlook. Itong amon rainfall, maabot daw good at 25.0 millimeter. And chance of rain, posible umabot sa 65%. So ingat-ingat, maurang talaga din haat. Heat index ito, medyo malamig ng kaunti, 23 to 30 degrees Celsius, and air quality is good, courtesy naman padidi maribheng nga kaguban. Ini po nga datos via pinagi po iniya hiton automated weather system iton syudadhan Borongan gratis sa ton USAID han iging papatuman pa dinhi amon na syudadhan Borongan adton Climate Resilient Cities Program. Ini po hiya in sync hiton pag-asa. Pagtagapasi orden, generally peaceful sa malapan natin mga my friend, mga ka-RP nakatutok hiton ging kakabisihan hiton mga police, syudadhan Borongan nga hadbugos ni Eastern Samar, Ate Daisy and Kuya Kurt.
Pagtagam nga kuryente, so far so good. Thanks sa mga tagay sa Melco. Kakilip, para kami maka-experiensyahin mga pag-fluctuate hadton kuryente. Dari sugod na nagalabaying adlaw di ba yun? Nga agsub, pumisok. Mupay nala kay nahibabalik liwat kay pagpisak mala. Mupay nala kay itong mga gadget. Waray kakat na yun ni daman. Ang kahibang. Pagtaga tubig. Mas okay pa sa alright. Kung mawaray man hit BWD, pwede naman kita sumayurong hitauran. Balitaw, ingat-ingat. Yes, wala tangin ka great SM Dudens. SM Dudens, alaras, Merry Christmas. Pwede ka to Gcash. Balitaw, joke. Ngayon balito natin mga kauban ni Miss Yang, Merry Christmas and Happy New Year. Ngan sugad man didahan gin pa palang galiwat ni SMJ na Belon kanda Charmaine and company. Maadyo mo pay liwat nga Pasko ngan magkamay kita in prosperous New Year. Nanangaran po iton bugos nga DY's family naman SM kanati Ruth Rivera Abunda nga nagpapalangga kaamon man kan Chef the Cudes kan Kuya Buboy nga syempre wala natin didikak na lage aton kugihan liwat nga ka uban na pisak lawa ki Engineer Coach Yufem yan na ito natin ka partner nanadi na mga ka-RP mga ka-PCO amo nag-share adto nahikay nga mga balita adto natin mga kauban ang DYES production team para haniya na nga pan Biyernes nga edisyon December 26 and good morning Eastern Visayas wadiw nahantaw ang mga balita pamasko first ESPMFS Mobile Force ito na Philippine National Police di Eastern Samar naghatag kalipay ha mga kabataan ipinaagin gift giving activity. Samtang DILG Eastern Samar ginkilala como Breakthrough Awardee han 2025 Dayaw Awards. Pamaskuliwat nga balita, Maslog PNP naghatag hingkalipay ha mga residente yan ang Pasko ipinaagan Santa Claus photo booth ngan mga regalo. Natad naman hiton edukasyon public forum pagdudamaraan Eastern Samar State University Administration igimpapatuman nga asynchronous classes nga nadton pagbalik ka face-to-face classes pagtatalakayan samtang adton Dole Eastern Samar igimduhol nira adton pamaskuhan adton mga space beneficiaries ang syudad na Borongan. Mga ka-RP, mga ka-PCO ang tabayani, ang katukiban na nasabi nga mga balita kay digitalya ininamon itong DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, itong sunod nga paypay. Second half, itong Good Morning Eastern Visayas, so di dalakam. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat ka upod Sok. Mamamasko itong sa aton si SM Dindo Alaras kay siya nagdaog nga Vice President sa BBSEO. Yes, Anong paabuton? SM Dindo, Merry Christmas sa imo. Adi kahapon kami. At mga agsob, mga tangkod sa paglingkod sa Good Morning Eastern Visayas. SM Dindo, namamasko po. Pwede Gcash, Pwede. Sir Jean. Pwede, ano pa, para malaksi. Maya, people. Baka naman, Sir Dians, if nakadungog ka. Kaupod ko sa kontrol si Engineer Francis Marnie Valdez. Dito sa syudad ng Galbayog, medyo madurodampog nga naninigurugod si Sister San nga makasirip nga nuro niyan maiging maaglaw na liwat. Danay sa pagkakulop nagturo-tarahiti permidi sa amon kadali.
labi na sa kaagahon may mga pagturotarahiti. Ngayon mahuruhagkot lagi hapon labi na sa kaagahon temprano sa aga mahuruhagkot na. Sa pagtaga peace and order, naging mahimyang ang syudad sa Calbayog sa naglabaing 24 oras. Waray mga untoward incident nga mga panhitabo. Pero sa mga vehicular accident, kung kay mga naglabay nga holiday rush, kakulop, may tagyapon mga vehicular accident tungod sa itong mga purado at itong mga tao nag-apura sa pagtupo sa Pasko. Ngayon sa pagtaga tubig naman kasagayan waray abiso ang Calbayog Water Company, duro diretso ang serbisyo sa tubig sa yana nga adlaw nga nasta pa tubtob sa liwas sini sa Anyo Nuevo. Pero sa danay di rin nakakasagka ang tubig basta ada ka sa hagtag-as nga lugar. Malusad ka pa kung may ka gripo sa imo balkon, sa imo hawan. Para sa itong mga pagtaga kuryente naman nato waray abiso liwat ang sa Melco 1. Makakasiguro kita nga duro diretso ang aton kuryente. Labot nala kung may adadida mga paklang sa mga puno nga nakabitay sa aton mga linya sa kuryente, tingali iton magkamayada sa kaparong salit likyan tagod ining tawag dayon sa Melco 1 kung may da kam mahikitan nga nakabitay nga nakakaulang nga paklang sa puno dito sa mga linya sa naton kuryente para malikyan aton mga brownout, itawag dayon ini sa Melco 1. Ngayon ayaw ka mo tugot nga maubusan ka mo yan ang pagliwat sa tuig. Kinangan mabaydan nato na naton mga electric bills duwa na lakadlaw ang nahibibilin sa tuig 2025 para makabayad kita sa kuryente kung diri ka magamit sa GCash. Kay serado ang opisina sa Melco 1 sa sining mga adlaw. Disyembre 30, 2025, Martes, tungod sa Rizal Day. Ngan December 31, Miyerkules, tungod sa New Year's Eve. Ngan Enero 1, 2026, Huwebes, tungod sa New Year's Day. Sanglit aton na ibibilin la nga maadlaw para magbayad sa kuryente kung dito ka sa ira opisina, magbayad dito sa Kapuokan o dito sa opisina sa Melco 1, sa Melco 1 headquarters sa Barangay Kareman. Yan na lang adlaw, it's 26 Biyernes ng tubtob. Duwala ining adlaw nga makakabayad ka mo. Okay, abrido ini duwala ka adlaw nga abridoan na opisina sa Melco 1. Yan na lang adlaw Biyernes 26 gan sa Lunes la. Disyembre 29. Pero pwede ka mo magbayad sa niyo electric bills pinagi sa GCash, Palawan Pay, ng iba pa nga mobile banking apps. Unauthorized payment centers, Mawan Bayad Center, Palawan Pawn Shop and Lolier, Cebuana Lolier. Yan para sa iba pa nga power-related emergencies. Ang 24/7 nga line crews ang nagpapabilin nga on duty. Para sa pan-emerhensya nga urgent power concerns, tawagala o pag-text sa cell number 0917-310-2881, 0917-566-0760,
and 0917-566-0764. And sa Melco 1 offices and Ridula sa Disyembre 26 ngan Disyembre 29. Mawin niya na paybro sa Melco 1. Yan. Bueno, gintatawagan nanay kung sino man ang tag-iya sining yabi ni siguro sa sarakyan, four wheels. May da ini nakabitay nga keychain nakasurat travel to Singapore kung sino man ang tag-iya sini nga mga susi yabi sa sarakyan alay nila pag kadi sa Radio Pilipinas Kalbayog ang ginduol ini sabton nakapurot nga na bueno iba pa nga mga pakibaro sa Melco 1 nga waray di abiso nun sa Melco 1 nga magameda scheduled power interruption nga nasa mga headlines mga balita nga ing papasa sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog News Bureau at yaton mga headlines. Archdiocese of Palo nanawagan sa bulig para sa nawawara nga padi ura paroko sa Babatngon. Still missing 417.5 milyones pesos nga SBDP projects aro suman na hinsi nga mga bungto sa Northern Samar adana sa stable peace and security condition. Vehicular accident sa Barangay Kagsaw-Saw ginatawag sa 911 dagmit nga naaksyonan sa Kalbayog City Police Station. Guting nga pag-umento sa tarifa sa kuryente igin isplikar sa Melco 1. Amon to naton mga headlines, mga detalye katukiban nurunian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:27. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin,
Pabibigay kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pamamahala. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. 33 minutos naglabay sa alas 8. Tigang tanan ratsada sa lahat ng mga balita. Una-unda sa sugod sa ulang lete. Yes, Kauban Ria, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Sa makasaw pa, good morning Eastern Visayas para sa nagunang balita. LG Limasawa gilusad ang educational campaign sa waste management o environment sanitation. Ana sa Picasinya, Javic Epez alang sa detalye. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gilusad sa lokal na pangagamahanan sa Limasawa sa probinsya sa Southern Leyte ang educational campaign on waste management and environment sanitation isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpanalipod sa kinayahan ug pagpalambo sa kahimsog sa komunidad. Ang kalihukan gitambungan sa mga miyembro sa SB Committee on Health and Environment, mga punong barangay sa unom ka barangay sa Limasawa, Barangay Kagawad on Health, Barangay Nutrition Scholars kon BNS, mga tag-iya o mga operators sa resort, homestay o uban pang accommodation establishment, lakip na ang mga civil society organization kon CSOs, PNP,
BFP, Philippine Coast Guard ug mga kawani sa solid waste management. Tumong sa kampanya ang paghatag og dugang kahibalo o kahinungdanon sa hustong pagdumala sa basura, limpyo nga palibot o pagsunod sa mga balaod o ordinansa nga may kalabutan sa environment sanitation. Gipasig daw usab sa naasoy nga kalihukan ang papel sa matag sektor sa komunidad sa pagmintinar sa kalimpyo o kaluwasan sa palibot. Ang naasoy nga kalihukan gi-sponsoran sa Municipal Nutrition Committee o sa Municipal Solid Waste Management Board sa pagpanguna ni Mayor Melchor Petracorta. Sa iyang mensahe, gidasig sa mayor ang tanang mga miyembro nga magtinabangay o magpakabana sa responsabling pag-atiman sa kinayahan alang sa kayuhan sa karon nga panahon o sa umabot nga henerasyon. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat, Javik, sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang mga balita naman, tigang didhamon na DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, pero antes ito, natin acknowledge siya din natin mga loyalistan. Good morning, Eastern Visayas. Ira Giovanni Barraca, Jennifer Golmatico, nga na Heide Mercadillo joining us. Good morning, Eastern Visayas. First Eastern Summer Police Mobile Force naghatag kalipay ang mga kabataan ipinagin gift-giving activity. Ang detalye tikang kan kasamang Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report. Malangpuson nga nagdumarahin a gift-giving activity ang First Eastern Summer Mobile Force Company or ESPMFC. Hapaunguna ni Acting Force Commander Police Lieutenant Colonel Arnel Ambosa nga daha mga kabataan hadtong Disyembre 24 to 2025. Gimbuhat ini First ESPMFC Headquarters, Barangay 15, Dolores, Eastern Samar. Ang aktibidadin may panuyong magpasaranghan kalipayan na paghihigugmaay ngan paglaom hapanahon iton kapaskungan. Paghatag doon iton importansyahan kumpasyon, pagigihatag-hatag ngan pagkakaurusahan komunidad. Din hinin aktibo nga nagkaurusan mga personnel han First ESPMFC hapagbuhat na sabing aktibidad. Gintagan doon ni Police Lieutenant Colonel nga inisyatiba ay nagpapakita iton commitment hit of Philippine National Police. Dili la hapag-maintenar ito na peace and order, kundi pagduso iton marigon nga relasyon ha komunidad, ipinaagin mga outreach programs. Urog labi durante iton mga espesyal nga okasyon, sugadihit kapaskuhan. Naghatag kalipay ng aktibidad nga da mga kabataan na sugod man hayratag sa tagsa nga pamilya. Pinagkukusog iton mensahe nga ito no First ESPMFC inagpapabiling nga marigon ha pagsirbe ngan pag-ataman hiton komunidad haluyo hiton era law enforcement duties. Impormasyon hikay pinaagin First ESPMFC para ha Bagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. 417.5 milyones pesos nga SBDP projects haros suman na. 15 nga mga bunto sa Northern Samar adana sa stable peace and security conditions. Sa detalye adan report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report. Padayon ang Department of the Interior and Local Government, DILG, Northern Samar Provincial Office sa pagpatuman support to the Barangay Development Program, SBDP, sa probinsya como parte sa peace and development efforts durante sa ginbuhat nga 4th quarter meeting sa PTF-LCAC para sa fiscal year 2024, nakakarawat ang Northern Samar sa 417.5 milyones pesos nga pondo para sa 167 nga proyekto, kundiin 96.41% ang tapos na. Sa ilarom naman sa 835 milyones pesos nga unprogrammed appropriations, 58.68% sa mga proyekto ang natapos na, samtang nagpapadayon ang iba pa. Para sa fiscal year 2025, ginalutaga ang 27.5 milyones pesos para sa 11 nga barangay sa 7 nga munisipalidad ug presente na nga ginpapatuman ang mga proyekto. Base sa DILG, katuyuanan sa SBDP nga mabaton ang kakulangan sa infrastruktura ug serbisyo pansosyudad sa mga anay nga apektado sa insurhensya para mamintinar
masanar ang kahimyangan sa mga komunidad. Kasunod sini durante sa meeting, ginreport liwat nga 15 sa 25 nga munisipalidad sa Northern Samar ang ada na ilarom sa stable internal peace and security SIPS condition pagpamatuod san pagluya san hulga san armado nga kilusan ug mas maupay nga sitwasyon sa pasiorden sa probinsya nga nagahatag dalan sa mas malaksi ug mas epektibo nga pagpadangat mga programa ug proyekto san gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charm, sa mo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, San Ricardo, adunay bagong patrol vehicle. Ano ang report ni Ma'am Jama Destriza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Malipad yung gidawat sa munisipyo sa lungsod sa San Ricardo ang pag-angko na usab sa bag-o nga 4x4 nga police patrol vehicle. Kini usa ka dakong kalampusan o klarong timaan nga miusbaw ang San Ricardo pinaagi sa dedikado ug lig-on nga pagpanguna ni Municipal Mayor Dr. Fem Domingo uban sa duol nga panagiusa ni Active Chief of Police Police Captain Joel Carbonilla. Atol sa National Police Conference nga gihimo niadtong miaging buwan, gipresentar ni Chief of Police Joel Carbonilla ang kahimtang sa San Ricardo ngadto sa Philippine National Police ug ijang gipasabot ang lisod nga kahimtang sa munisipyo ug ang nagkadaot na nga mga dalan. Ug gipatin-aw nga lisod kaadyo ang police response kun adunay kun walay sakto nga sakyanan. Tungod dinhi ijang girekomendar ang paghatag og 4x4 patrol vehicle nga angay gajud nga sa kahimtang sa lungsod. Sa unang simana sa Disyembre, sa personal nga pagbisita ni Mayor Fem Domingo sa Philippine National Police ko National Police Headquarters, ijang gipresentar pag-usab ang kahimtang sa mga munisipyo o kaluoy sa Dios matud pa niya nahimong nagbalampuson ang ilang pagpanginahanglan o gidawat gihatagan sila sa maong 4x4 patrol vehicle. Dako kaadyo ang ilang pagpasalamat tungod kay magamit kini alang sa peace and order, emergency response o serbisyo sa mga katawhan ilabi na sa suok nga bahin sa barangay. Sa habig usab ni Chief of Police Police Captain Joel Carbonilla, nagpasalamat si Jang at kang Mayor Fem Domingo tungod sa ijang walay puas nga pagsuporta og pagpaningkamot nga maangkon ang mao nga sakyanan para sa municipal MPS sa San Ricardo. Kining mao nga liderato ingon man dedikasyon og tinuod nga malasakit sa katawhan, dako kining maitabang aron muunlad ang lungsod sa San Ricardo. O nagpasalamat usab ang Municipality of San Ricardo sa Philippine National Police nga gipanguluhan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartalis Jr., Regional Director, Police Brigadier General Jason Capoy o Provincial Director Police Colonel Raimundo Gravales sa ilang pagsalig usab o padadyong pagsuporta sa lungsod sa San Ricardo. Balita gikan sa LGU San Ricardo para sa Bagong Pilipinas, Chema Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Ma'am Jama sa detalye. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan pa nga balita, DILG Eastern Samar gingkilala como Breakthrough Awardee at 2025 Dayaw Award. San detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkilala ang Department of the Interior and Local Government DILG Eastern Samar como Breakthrough Awardee haginbuhat nga 2025 Dayaw Award sa Astrodome Tacloban City. Ginkarawatan na ehensya ang plakehan pagkilala nga 20,000 pesos nga cash prize tungodhan kinabag-o nga Bayanihan Savings Replication Project BSRP Eastern Samar usa nga inisyatiba nga nagtutuyo nga parigunon ang pinansyal nga kapasidad han mga kawani isamtang ginpapakusog ang espirituhan bayanihan
pagsarig ngan kababtunan. Ang BSRP no sa nga lokal nga adaptation han bayanihan paluwagan program han DILG Central Office nga nagsiserbi como internally managed savings ngan lending mechanism para han mga empleyado. Tikang han pagkakatukod hinihan 2003 nakahatag na inin zero interest emergency loans, low interest regular ngan special loans ngan semi-annual dividends tikang lahapondo magintikangan han mga kontribusyon han mga miyembro. Sumalakan LGO 6 Maria Rowena Estor, presidente han BSRP, diri la pinansyal nga bulig ang iyahatag han proyekto kundi pati ang pagpapatuman han disiplina ngan kolektibo ngan accountability. Igindugang naman ni LGO 6 Analisa Daginod, treasurer han BSRP, nga ang proyekto usa nga pagpamatuod han transparency ngan pagpaid umalasakit haig kasi kawani. Yan na sobra na hin 1.4 million pesos ang pondo nga ginmamanduan han BSRP nga may daharos 100% nga loan repayment rate nga dakaliwat na hibulig kini ha mga kawani han mga panahon nga naiguhan mga super bagyo nga Yolanda ngan Ruby. Ang nasabi nga pagkilala nagpapakitan pag-epektibo, matipid nga nagpapabilin nga modelo han BSRP usa nga susbaranan han pagiging people-centered ngan kinabago nga pagmamaneho halinyahan pampubliko nga serbisyo. Para Habagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. 15 minutos na lang nagpapabilin antes ang alas 9. Nanawagan sinbulig ang Archdiocese of Palo sa publiko. Kasumpay sa nawawara nga padi nga si Reverend Father Edwin Kutz Kaintoy nga urinagitan sa ito nga Martes, Desyembre 23. Sigun sa Babatngon Municipal Police Station, iginduhol siya sa niya sa Kristan gamit ang motorsiklo antes sumakay sa Norbatco passenger bus nga humawas sa kanto sa Our Lady of Guadalupe Church sa Tacloban City. Nakuhaan pa siya sa CCTV samtang nagbabaktas pakadto Robinsons North, Tacloban, banda alas 9:08 sa naga, kundiin siya urhi nga naikitan. Nakasulot si Father Kaintoy sa busag nga clerical polo, itom nga slacks ngan may dara nga itom nga sling bag. Siya, mawan kura paruko sa San Jose di Malibago Parish. Ginagat sa Archdiocese ang ug sugod man ang kapulisan. Ang sinuman nga impormasyon nga may impormasyon sa kinamumutangan ni Father Kaintoy nga makig-ugnayan sa Archdiocese sa numero 0928-219-3275 o sa Babatngon Police Station 0998-598-6483. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita kampanya Batok Vauci gisuportaan sa LGU St. Bernard. Ano ang report ni Ma'am Jama Destriza. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Gisuportaan sa lokal nga pagamahanan sa St. Bernard, Southern Leyte ang 18-day campaign to end violence against women and their children. Gani doon nagipaygan yung programa sa Barangay Himbangan diing mipadayag og mensahe si Mayor Jocelyn Bungkaras nga nagdasig sa komunidad sa pagpakabana ug pagtinabangay aron mapugan ang tanang matang sa kapintasan upang abuso batok sa kababayenan ug kabataan. Gipasiugda sa mayor ang kamanungdanon sa kahibalo pagpanilipod sa katungod sa kababayenan ug ang papel sa matag usa sa pag-report sa mga kaso sa pang-abuso. Tumong niini o sa kampanya nga mapaligon ang kahimatngon sa komunidad ug masuportahan ang mga biktima isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga pagamahanan sa paghimo ug luwas ug malinawon nga komunidad alang sa tanan. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, 48 minutos pasado alas 8 sa bunta. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maslog PNP naghataghin kalipay ang mga residente yan ang Pasko ipinagyan Santa Claus photo booth ngan mga regalo ang detalye tikan kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report.
Gintuman han mga tauhan han Maslog Municipal Police Station ang gutian nga hiyapan mga kabataan nga magturot duhan bungto nga makaupod nga kita ni Santa Claus sa siyahan nga higayon yan nga panahon han Pasko. Hapag panguna ni Police Captain Michael Dwayne Rilano, hepe han Maslog MPS, gintukod nira ang photobooth hagawas mismo ang singbahan katapos ang Santos nga misa nga gindumaran ni Reverend Father J. Gamalo. Lakip hini ang panhatag han kapulisan hin mga regalo nga naghatag hindako nga kalipay han mga residente han Maslog. Ang pinaka-highlight han nasabi nga community outreach activity aman pagsulot mismo ni Captain Rilano Santa Claus costume samtang malipayan nga nakikipag-atubang nga nakikipag-picture han mga kabataan. Inupod gihapon ang selebrasyon ang mga dwarf o duwende nga kinukumponer haton miyembro han Cluster 7 tikang ha Department of the Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, Bureau of Fire Protection ngan Philippine National Police. Ang Cluster 7 ang manag-champion han gindumara nga Christmas dance competition han local government unit han Maslog. Imbis nga tipigan ang irahindagan nga premyo, hukas sa kasing-kasing nga ira igimpaangbita mga kabataan, agud mas maging makahulugan ang selebrasyon ng Pasko. Naging malampuso na nasabi nga aktibidad daran suporta ni Mayor Septimio Boc Santiago ngan Miss Kinamate, Health Sector Representative, han Regional Advisory Group for Police Transformation and Development kon RAGPTD, han Police Regional Office 8. Pinaagi ni nga pitad utrongin pamatudan han Maslog MPS, an ira pagpaid nga waray pahuway nga serbisyo ha komunidad. Dirila pagpabilin han kahimyangan, kundi pati nagihapon ha paghatag hin paglaom ngan kalipay nga nakikita hanawang han kabataan. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Para sa mga tibayad sa nira electric bill, yan nga adlaw ngan sa tidaraon nga Lunes o ikadawa katapusan nga simana sa tuig 2025. Yan ang Disyembre. May da guti nga pag-umendo sa taripa sa kuryente nga da sa 0.449 per kilowatt hour. 0.4499 centavo per kilowatt hour. Ginpapaybaro nga primero nga hinungdan sa pag-uminto ang mga hataas nga generation charge kumpara sa naglabay nga bulan nga umabot sa 0.5885 per kilowatt hour. Nakadugang liwat sin pag-uminto ang mas hataas nga foreign exchange forex rate nga nakapiktar sa presyo sa fuel nga ginagamit sa pag-produce sa kuryente. Dugang pa nga hinungdan mawan yellow alert incident nga naitabo sa Nobyembre 19, 2025. Tigang alas 3 ang kulop nganto alas 8 sang gabi nga nagresulta sin mas taas nga presyo sa wholesale electricity o spot market bisan labi na durante sa peak hours. Ang aton usa nga power supplier Therma Luzon Incorporated inagkamayada bill computation error nga nagresulta sa mas dako nga kalidad nga ginsukot sa Samelco 1 nga nakapiktar sa kabugusan sa generator charge. Mawad to na pahibaro tigang sa Samelco 1. 7 minutos antes a las 9. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang balita, DSW Region 8 nagpahibaw sa may schedule silang buhatan. Ano ang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, report. Gipahibaw ang tanang taga Region 8 kalabot sa schedule sa Department of Social Welfare and Development dinhi sa atong Rehiyon 8.
Niyagsugod nitong Disyembre 24, adlaw Miyerkules, wala na opisina, dispiras kato sa Pasko. Disyembre 25, Pasko. Disyembre 29, Lunes. Disyembre 30, Martes, adlaw ni Rizal. Disyembre 31, Miyerkules, bispira sa bagong tuig. Enero 1, Huwebes, ug bagong tuig. Ug Enero 2, Biyernes. Mubalik ang normal nga operasyon sa DSWD karong Disyembre 26 kun karong adlaw og ingon man Enero 5, Lunes. Balita gikan sa botan sa DSWD Region 8 para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat Ma'am Gemma sa detalye sa maong balita. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Hanata diton edukasyon, public forum, pagdudumaraon, hit isu, administrasyon, iging papatuman nga asynchronous classes, pagbalik ka face-to-face classes, pagtatalakayon, adyan aton balita. Radyo Pilipinas, report. Pagdudumaraon ng administrasyon ng Eastern Samar State University o ISU in public forum nga pagbubuhatan na Kanuktan Hall, main campus sa Universidad da Ciudad ng Borongan, alas 9 aga Biyernes, Disyembre 26. Inyato naging pahayag ang pamunuan ng Universidad durante ang sumat istihanan program na DYS Radyo Pilipinas Borongan ng Merkules, Disyembre 24. Sumala kan Dr. Vicente Agda Jr., Vice President for Academic Affairs, tuyo niya katitirok maigsayon ang padayon na pagpapatuman at asynchronous classes sa nga tanan nga mga campus at ISU, yan ang second semester at academic year 2025-2026 ug agud pag-irestoryahan ang mga pitad nga ginbubuhat ngan pagbubuhaton agud makabalik na face-to-face classes kundiin imbitado ang student leaders sa universidad nga naniba pa nga stakeholders. Adyan pahayag ni Dr. Vicente Agda Jr. We'd like to invite one and sundry. Okay, we're going to have a public forum, a press con at the same time this coming Friday, kahit na a day after Christmas, no, December 26. Okay, again to clear the cloud of doubt. Okay, to clear issues, clarify issues and concerns. Okay, I would like even to invite student leaders, okay, of ESO, okay, to be there. Okay, so we could forge, okay, formulate, okay, solutions, okay, regarding this matter and other concerns of the university. Okay, we really have to, discuss, come up with some dialogue, okay, on issues confronting the university. Base kan ISU President Dr. Andres Pagatpatan Jr., pagtatalakayan liwatin nga pagpupulong ang pagbubroblig han nga tanan nga stakeholders, han mga estudyante, mga kag-anak ug hit mga opisyal hit probinsya it sinirangan Samar agud makapagtikang nangahaw ang face-to-face classes ang tanan nga mga campus san universidad. Kung liwat ha ira, kung may ada nira maibubulig, kung ano't ira maiaangbit, para kita makagtikang, para kita makabalik nga hawan naton face-to-face classes. Diri ila ini trabaho at administrasyon hit ESO, kung diri it nga tanan nga stakeholders, tikat estudyante, mga kag-anak, kan mga officials din hiya aton Eastern Samar, akon kamo gisasagda para makapagpaangbit kung ano iyo mapwede may hibulig para makabalik kita ng aton face-to-face classes. This is from Giwan to Arteche. Ginawag pa ni ISU President Pagatpatan Anton Campus Administrator san ISU nga mag-schedule liwatin sugad nga aktibidad agud masayuran ang nga tanan nga mga hintutungdan ngan mahipadangatan eksakto nga impormasyon bahin naging papatuman nga asynchronous classes nganan mga pagtalinguha nga mahibalik na face-to-face classes sa nga tanan nga mga campus at ISU. Adyan dugang nga pahayag ni ISU President Pagatpatan Jr. Yun naman ng campus administrators to I am inviting the campus administrators to please schedule the same activity of the main campus para masayuran ang ngatanan kay makurit diri nagigisayod-sayod kay damo ito nagawas nga istorya. Ang pahayag ni ISU President Dr. Andres Pagatpatan Jr. para sa Bagong Pilipinas, SOC, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. 2 minutos antes ng alas 9, katapusan nga balita, Calbayog City PNP, dagmit nga nagresponde nga doon sa gintawag sa 911 nga vehicular accident. Banda alauna 43 ang kagahon sa itong Disyembre 23. Ang PNP Calbayog na karawat sa cellular phone call
Tiga 911 nagpaibaro nga may vehicular accident sa Marica Highway, Barangay Cagsaraw, Walbayog City. Sa kadagmitan, ang duty traffic investigation sakay sa investigator, sakay sa Mobile 055, ginuluhan ni Police Staff Sergeant Valenzuela kadagmitan nagdiretso sa naitabuan sa aksidente pagkita sa veracity sa report ng pagdumara on-site investigation. Pag-abot sining Bicolo sitong lugar, dida sa roadway, ang OIC ang kumadto sa ospital pag-interview ng pag-ibaro sa kondisyon sa driver sa Bicolo. Sa panguna ng investigasyon na hibaruan ng Bicolo ang tikadto sa Barangay Bigaho, Calbayog City, o tibalik pakadto sa San Policarpo, Calbayog City, Scout bound direction ng pag-abot sa lokasyon sa insidente. Ang driver, aksidente, nga nakatundog sa layaw nga ayam dida sa sigad. Resulta, sini ang driver ang nahulog ngadto sa pavement, nakaangkon sa kasamdan, gindaradayon sa rescue team sa CDRRMO ngadto sa St. Camillus Hospital para sa kadagmitan nga pagtambal. Sud man ang Bicolo, nagameda sa danyos dida sa left side portion sa Bicolo nga nagikinanglan pag-ayad kumo kaparte o kaparte sa replacement. Sud man ang Bicolo, ang gindara nga ginhatag ngadto sa kustudiya sa pamilya sa driver. Waray na kita oras sa it's bye-bye time na. Yes, ka Uban Ria. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dinhi natapos yun ang atong tulamanong Good Morning Eastern Visayas at mausab kato ang detalye sa mga balita nga naandam sa puwersa sa Radyo Pilipinas. Sugod din atong nakauban atong nakauban aktual nga nakauban Javic Epez and also si Ma'am Gemma Dastrisa. Sa makasaba sa ngalan sa Station Manager Sir Dindo Laras, kininyolagad sa Kanginan Ria Yang Mikate, kapanato sa Master Control, Noel Palugod. Daghang salamat, rise and shine, and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, SM Nabilon, didiliwat nga side, DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, ni kami in masalibag yun na, temporary la. Nga nangaran po ito naman ni Zem, kan Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chef Cudes, kan Kuya Buboy, nga syempre natin ka-partner, Didia Pisa Klawa, ki Engineer Coach Yufem, nga natin mga tig-kontroberan balita, niya na nga pan Biyernes edisyon, and Good Morning Eastern Visayas, Ate Pen, Ate Daisy, Dayan Camplon, nga natisok, Merry Christmas! Good morning, Eastern Visayas. Salamat sa iyong participation kasamang Sok, kauban Ria. Ngan sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol, si Engineer Francis Marnie Balbes, Jean Navilon po lamang nagpapasalamat sa iyong pamati. Maupay nga aga sa iyong atanan. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong